Hindi sa pagyayabang, maganda at sexy si nanay. At maging ako na kanyang anak, hindi may tatanggi ang karakas na iyon. Sa mga taong nakakakilala sa kanya, higit lalo sa taong unang beses lamang makita si nanay. Madalas pa ay mapag-isipan na dalaga at walang pananagutan. Kung sa bagay, yung may asawa nga naaagaw pa. Pero tapat si nanay kay tatay. At ang sakripisyo ni nanay na mayroong mister na walang permanenteng trabaho, mas inuuna ang barkada at bisyo na parabang kasambahay at kakalabitin lamang. Ang tingin kay nanay sa oras ng pangangailangan ay ako na tanging nag-iisa nilang anak ang nakakaalam kung gaano naging mapagtiis na ilaw ng tahanan si nanay. Nakatapos ako ng 4 na taon sa college. Ang lahat ng iyon dahil sa sakripisyo ni nanay. Kaya bilang sukli ay gagawin ko ang lahat para ang aluan ng buhay kanyang makamtana. Pero hindi ko inakala at ni minsan ay inisip na sa paglipas ng panahon na dahan-dahan ko nang naibibigay ang magandang buhay kay nanay, ang butas. "21 years ang layo ng edad sa akin ni nanay. Kaya nung makatapos ako ng 4 na taon sa college, sa edad na 23 years old, ay napakahaba pa ng taon upang makabawi. Maparanas ko naman sa taong nagsakripisyo para sa akin para makatapos ng pag-aaral, lalo't 45 years old lamang naman noon si nanay. Na mula noong matigok si tatay dahil sa bisyong mas inuuna pa niya kesa sa aming mag-ina, ay inakala kong muling mag-aasawa si nanay. Lalo't hindi may tatanggi na marami ang lalaking gusto maging parte ng kanyang buhay. Isa na nga doon ang ninong ko na nagpaalam pa mismo sa akin. Sa sino mang makakita ng aming bahay, bagamat sarili namin ang lupa, dahil nasasakop iyon ng lupain ng mga kamag-anak ni tatay, ay hindi na nila kailangan pa ang mag-isip kung anong klase ng pamumuhay ang meron kami. Bukod sa napakadalang kong mag-tricycle ako tuwing umaga na papasok ako ng school, madalang din akong magkaroon ng bagong uniform noong ako'y estudyante. Sa bagay na iyon ay hindi na ako naging maarte dahil maliban sa akin, sa kung anuman ang buhay meron kami, isa ako sa nakakaalama. Bilang nag-iisang anak na mapabilang sa pamilya, na ang klase ng pamumuhay nasa laylayan para sa akin, ayos lang at sanayan lang. Siguro advantage na rin yung isinilang ako na isang lalaki. Pareho sa aking magulang, walang permanenteng trabaho. Noong ako'y magkamuwang at magsimulang makaintindi ng bagay-bagay sa mundo. Pero dahil nag-iisa ako, bagamat walang maayos na trabaho si nanay at tatay, ay meron naman akong very supportive na lola. Yun nga lang hindi ko inabot ang lolo ko. Dahil panganay sa magkakapatid si tatay, pero huling nakapangasawa na siguro, maliban sa may bisyong tao, ay isa na ring dahilan kung bakit nag-iisang anak ako ng aking mga magulang. 23 years kasi ang pagitan ng edad ng aking mga magulang. Kaya nung ako'y nag-aaral ng elementary, at si tatay ang nasundo sa akin sa school at hindi kami personal na kilala. Madalas mapagkamalang ako'y apo ni tatay. Na ako naman, tulad ng ibang tao na 1,000 times ang pagtataka kung paanong si tatay nagustuhan ni nanay. Napakarami kasing invalid reason. Isa na doon ang layo ng kanilang edad at ang antas sa buhay ni tatay. Sa itsura naman kasi, although maganda at sexy si nanay, pero kahit 20 mahigit ang layo ng edad ni tatay kay nanay, sa itsura hindi nalugi si nanay. Na masasabi kong hindi sa lahat ng pagkakataon ay bumabase ang babae sa kung mayaman ba ang isang lalaki o hindi, dahil example na mismo ang aking mga magulang. Noong nag-aaral ako ng elementary, hindi naging hadlang sa akin ang pagiging mahirap namin
Ang totoo niyan, malaki ang naitulong niyon sa akin upang mangarap ng maaga at totoo na kapag nakakaranas ng hirap ang isang tao ay doon lamang siya natututong mangarap, mag-isip at magplano kung paano magiging matagumpay sa buhay. Although hindi naman lahat, dahil marami rin ang kapag nakakaranas ng hirap, lalong hindi nagiging maganda ang resulta ng kinabukasan. Nakatapos ako ng elementary at high school na ganoon ang sitwasyon ko ng pag-aaral. Pero syempre, ibang usapan na kapag high school student ka na. Yung dating pinagtatyagaan ko lamang na paraan ko ng pamumuhay bilang elementary, manina lamang sa akin noong high school. Mahirap man ang klase ng pamumuhay meron kami, wala mang permanenteng trabaho ang aking mga magulang, umuusad naman at hindi ko iniinda ang hirap dahil sanay ako doon. Dati pag wala akong baon, medyo nahihiya pa ako. Pero noong ako'y high school, yung pagtanggap ko sa katotohanan na hindi kami mapera ang nagpalakas ng loob ko para magpatuloy. Ang iniisip ko na lang magkano ang magiging sahod ko pagtapos ko ng pag-aaral at meron na akong trabaho. Noong ako'y high school, walang gaanong pera pero hindi problema. Hindi ako nagpahuli dahil hindi sa pagyayabang, madalas man walang laman ang aking bulsa. Mayaman naman ako sa itsura. At ang ganda meron si nanay at kagwapuhan meron si tatay, aking minana. Isa rin siguro yun sa naging laban ko dahil kasi doon, mga classmate kong babae ang aking naging tropa at madalas akong nalilibre ng merienda. Noong ako'y high school, sa totoo lang, pinag-isipan ko kung makikipagrelasyon ako. Naisip ko kasi na magiging limitado na lang ang aking magiging sponsor sakaling magkaroon ako ng jowa. Pero kasi mulat na ako sa halos lahat ng bagay at bago ako makatapos ng high school, gusto kong makaranas ang makatikim ng espesyal na putahe na alam kong sa edad ni tatay, sigurado ako wala na siya noon. Kahit ang totoo, hawak niya lagi ang pagkakataon. Si tatay kasi ang isa sa numero unong manginginom sa lugar namin. Madalas nila yung pag-awayan ni nanay, pero si nanay walang magawa. Ang totoo niyan, kahit ako kaya kong patunayan na mas inuuna pa ni tatay ang tropa inom kesa sa amin na kanyang mag-ina. Kaya nung siya'y matigok, dahil sa labis na pag-iinom, hindi ko alam kung deserve ba namin ni nanay ang malungkot at magluksa. Ang nangyari kasi doon, piyesta ng aming barangay, halos 24 hours wala sa amin si tatay. Hanggang sa isa sa madalas niyang kainuman, magpunta sa amin at hanapin si tatay. Dahil hindi pa nga nauwi, nag-report na kami sa barangay. At doon nga namin nalaman nang may makatagpo kay tatay na walang malay sa bakuran ng ibang bahay. Iniahon ni nanay ng nag-iisa ang aking kinabukasan. Paminsan-minsan may tulong mula kay lola na tulad ni nanay ay nagtatrabaho din sa Bulaklakan. High school lamang ako nung mabiyuda si nanay at dahil nakita ko kung gaano siya nahihirapan, inisip ko na baka makaisip siyang tumanggap ng ibang lalaki sa buhay para magkaroon ng katuwang ng pagpapaaral sa akin. Naisip ko rin nga noon na di lalo na kapag nag-aaral na ako ng college o baka hanggang high school na lamang ang aking matapos. Isa ang ninong ko na itago na lang natin sa pangalang Kiko na noong sumakabilang buhay si tatay ay isa sa naging madalas ang pagbisita sa bahay. At lakas loob na sinabing handa raw siya na maging aking ikalawang ama, partida, hindi pa nakainom yun. Yun nga lang, mag-iinom din. Siya lang naman ang nagpunta sa bahay at hinahanap si tatay noong araw na mawala sa amin ng 24 oras. Sinabi ko kay nanay ang sinabi sa akin ng ninong Kiko na sagot ng nanay, kung sa katulad lamang din naman daw ni tatay na mag-iinom, di bali nang siya'y maburo. Tama na raw ang kanyang naranasan. Noong nabubuhay pa kasi ang tatay, madalas yun umuming lasing. At tuwing sasabihin ng nanay na nandiyan na ang tatay mo,
ay parang gusto ko na lang matulog. Hindi naman maoy pag nakakainom, kaya lang sa halip na makatulong sa amin, pabigat pa, problema at alalahanin pa. Malambing lang kasi si tatay kay nanay paglasing, bagay na ayaw naman ni nanay. Dahil paulit-ulit na tuwing nakakainom lang ganon si tatay, parang nakakaloko lamang raw. Ang nangyari tuloy puro hugot si nanay kapag nakakapakinig ng kwentong may magandang kwento ng pag-ibig o di kaya naman nakakakita ng mister na sweet sa misis. At yung mga misis na nasa bahay lamang at ang naghahanap buhay yung mister. Naghahanap buhay din naman si tatay, yun nga lang minsan akala lang namin nasa inuman pala. Maging ako naman, hindi ko gusto ang nagiging kilos ng isang taong nakainom. Para kasing nagbabago ang lahat sa isang tao kapag pinasok ng alak ang pagkatao. Kaya naiintindihan ko si nanay kung bakit gano'n na lang ang naging komento niya sa sinabi ng Ninong Kiko sa akin. Noong nag-aaral ako ng college, kapag wala akong pasok sa school, maliban sa araw ng Sabado at Linggo, ay may mga araw pa akong walang pasok at kapag wala akong gawaing bahay mula sa school or walang exam, sumasama ko kay nanay. Mahirap at alam ko na nagkanda utang-utang si nanay nang dahil sa pagpapaaral sa akin nung ako'y college na naging inspirasyon ko naman ang makatapos para makabawi sa noon ay nag-iisa ko na lang na magulang. Hanggang sa noong makatapos ako ng college sa edad kong 23, sobrang saya ko. At kung meron bang ibang tao na mas sasaya pa maliban sa akin, ang nanay yon. Sinabi ko na mababayaran na namin ang lahat ng kanyang pagkakautang. Yung iba namang nahiraman ni nanay ng pera na nakasaksi ng kung paano ko iniahon ng nanay, iniregalo na sa amin ang nahiram ng nanay na pera. Noong magkaroon ako ng trabaho, una kong inasikaso ang mga dapat naming bayaran. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sasabihin dahil ako'y graduate na magpapahinga. Para sa akin, walang magpapahinga hanggat walang nahuhuling isda, trabaho. Yung mga araw na nagagawa ko ng irigalo kay nanay ang kanyang pampariband, nililibre ko na ng lunch at dinner sa labas. Yung mga araw na ako na ang nabili ng bigas sa bahay, pareho man kaming kumikita pero nakakapag-abot pa rin ako kay nanay, ay saka naman siya merong lalaki na ipinakilala sa akin. Gusto kong isumbat ang edad niya. Bakit tumanggap pa siya ng lalaki sa buhay niya? Hindi ko nagawa. Siguro talagang inuna lamang niya ang mabigyan ako ng magandang kinabukasan sa kanya binalikan ang kanyang sarili.